Isang ina mula New Mexico ay papunta sana sa trabaho noong Huwebes, ngunit hindi siya nakapasok. Nandito lahat ng gamit niya pero wala siya at hindi niya ugaling, hindi tumawag sa bahay para magparamdam at hindi dalhin ang bag at cellphone niya. Nawala siya, iniwan ang kanyang kotse, mga susi, gamot at parehong cellphone. Sa maraming dahilan, hindi ako naniniwalang umalis siya ng kusa. Ilang buwan matapos, natagpuan ang kanyang mga labi sa liblib na lupang federal kung saan nadiskubre ng pribadong investigador ang maraming ebidensya matapos maisara ang crime scene. Palagi ko lahat ay nagulat nang makita nila ang kanilang mga natuklasan. Makalipas ang ilang sandali, naging sentro ng investigasyon ang kanyang pinagtatrabahuhan. May nangyayari na hindi lang namin alam. Ito ang scandal ng law and crime. Ako si Sierra Gillespie. Ang Los Alamos National Laboratory sa New Mexico ay may pinakakumpidensyal na impormasyon ng Amerika, kabilang ang nuclear secrets na tanging mga may pinakamataas na clearance sa seguridad ang may access. Batay sa ulat, walang access si Melissa Casillas sa impormasyong iyon. Sa katunayan, dating ibinaba ang kanyang security clearance kung tutuusin. At gayon pa man, patuloy pa rin ang mga teorya ng sabuatan at marahil ay may magandang dahilan. Noong Hunyo 26, 2025, nagmaneho si Melissa Casillas papuntang laboratorio, ngunit hindi siya pumasok para magtrabaho. Sa halip, nawala siya. Ilang buwan ang lumipas na walang sagot bago natagpuan ang kanyang mga labi sa lupang federal. Doon talaga, lalo talagang uminet ang mga haka-haka. Paano nakarating si Melissa sa liblib na lugar na yon mag-isa? Bakit parehong nabura ang laman ng kanyang dalawang cellphone at sumailalim sa hard factory reset? Paano nangyari yon? Maraming mahahalagang ebidensya ang hindi napansin ng mga veteranong detektib sa pinangyarihan. Ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay? At higit sa lahat, may kaugnayan ba ang pagkamatay ni Melissa sa pagkawala ng iba pang kilalang siyentipiko? May nangyayari na hindi natin alam or sinasabi sa atin. Matatagpuan ang Los Alamos National Laboratory mga 35 milya, hilagang kanluran ng Santa Fe, New Mexico. Itinatag noong 1900 at 43 ang laboratorio ay nasa ibabaw ng Pajarito Plateau, malayo sa mga mataong kalsada ng lungsod o mga lugar na maraming tao. Sa katunayan, pinili ni Robert Oppenheimer ang lokasyong ito particular dahil sa pagiging liblib nito nung unang bahagi ng 1900 at 40 bilang perpektong lugar para paunlarin ang Manhattan Project. Mula noon ang Los Alamos National Laboratory o LANL sa madaling salita ay naging tahanan ng ilan sa mga pinakamalalaking lihim sa kasaysayan ng Amerika. Karamihan dito ay sobrang lihim na hindi man lang alam ng publiko. Kilala talaga ang New Mexico sa ganyang reputasyon. Mula sa pagliha ng atom bomb hanggang sa insidente sa Roswell noong 1947 na nagpasimula ng mga teorya ng alien conspiracy. Ibig kong sabihin, kahit ako habang tinitingnan ng UFO files, nakikita mo, madalas nababanggit ang Los Alamos. Dahil masasabi ko, nung 1950. Marami sa mga ulat ng pagkakita ay mula sa paligid ng Los Alamos at Albuquerque, New Mexico. At hindi lang mga civilian ang nakakakita nito. Nakikita rin ito ng mga taong nagtatrabaho sa Los Alamos na may, alam mo na, matinding karanasan sa ganitong mga bagay. Napakagaling na edukasyon. Alam mo, nagtatrabaho sila sa Air Force. Nagtatrabaho sila sa Department of Defense. Kaya masasabi ko, oo, ito ay isang kilalang kilala at iginagalang na lugar na nagtatago ng maraming lihim ng gobyerno. Dahil dito, may mahalagang tanong na lumitaw. Mayroon bang hindi nila sinasabi sa atin? Posible kayang may mga nakatagong lihim sa kaso ni Melissa Casillas? Noong 2025, ang 53 taong gulang na si Melissa ay nakatira sa Rancho de Taos, New Mexico, kasama ang asawa niyang si Mark at anak na si Sierra. Nagtatrabaho sina Melissa at Mark sa LANL at araw-araw silang bumibiyahe mula bahay papunta sa laboratorio sa Los Alamos. Para malinaw, hindi siyentipiko si Melissa, kundi isang administrative assistant. Narito ang abogado ng pamilya nila, si David Adams. Nagtrabaho siya bilang admin assistant sa laboratorio, hindi bilang siyentipiko. Limitado ang clearance niya, kaya di rin ako sigurado kung anong maaari niyang ma-access. Sabi ni Lauren Conlin, ang reporter ng LA Mag na unang nagbalita sa kwentong ito, kamakailan lang ay nawala kay Melissa ang ilan sa kanyang laboratory clearance.
Isa siyang administrative assistant sa Los Alamos at ayon sa ulat, nagkakaroon siya ng ilang problema sa trabaho. Di ko alam ang mga problemang iyon, pero may nangyaring dahilan kaya nawala ang clearance niya minsan. Hindi ko alam kung iniisip ng pamilya niya ang lahat ng posibilidad, pero tingin ko hindi nila iniisip na may kinalaman ito sa classified info dahil wala na siyang clearance. Sa tingin ko, maaring iba-ibang dahilan siguro. Siya ang responsable sa pag-aayos ng meeting, dokumentasyon at pagtiyak na makarating ito sa tamang tao. Pero yung pamilya niya na nakausap ko, hindi talaga alam ang ginagawa niya araw-araw. Sasabihin ko, alam mo, si Melissa ay, based sa kanyang Facebook, mukhang mahilig mga so. Naniniwala akong nagkaroon sila ng YouTube channel tungkol sa mga lakad nila sa pangangaso at mayroon din silang negosyo. Nagka-background check ako at nagulat ako nung una dahil sa dami ng PO boxes, pero nang masinuri ko pa, mukhang totoo nga na mayroon siyang ilang negosyo. Babalikan natin ito mamaya. Mahilig sina Melissa at Mark sa pangangaso, pero di malinaw kung hanggang saan talaga ang access ni Melissa sa loob ng laboratorio. Hindi rin malinaw kung bakit siya inalisan ng clearance. Ang tayak lang, noong Huwebes, Hunyo 26, 2025, dumating si Melissa sa laboratorio gaya ng dati, pero kapansin-pansin, hindi siya pumasok sa loob. Ayon sa The Guardian, nagsama sa iisang sasakyan sina Melissa at Mark mula sa kanilang bahay papunta sa laboratorio, gaya ng ginagawa nila halos araw-araw. Mga 6:15 ng umaga, ibinaba ni Melissa si Mark at sinabing kailangan niya magtrabaho sa ibang bahagi ng campus ngayon. Sa halip na pumunta ron, bumalik si Melissa at nagmaneho ng mahigit 1 oras pa uwi. Sabi ng anak niya si Sierra, nakita niya si Melissa mga 7:45 ng umaga. Nang tanungin siya ni Sierra kung bakit umuwi, sinabi ni Melissa na nakalimutan niya ang work badge, pero hindi talaga yon makatuwiran. Nakausap ko ang empleyado sa Los Alamos tungkol sa pagkalimot ni Melissa sa badge, kaya siya bumalik ng bahay. Sabi ng empleyadong ito, ilang beses na rin daw siyang nakalimot ng badge dati. Pupunta ka lang daw sa security at hihingi ng temporary badge. May mga nangyayaring hindi natin alam o hindi sinasabi sa atin. Bago mag-alauna, dinalhan ni Melissa ng sandwich si Sierra sa trabaho para sa tanghalian ng anak niya. Ayon sa The Guardian, sabi ni Sierra na tahimik si Melissa pero normal naman siya. Ayon kay Sierra sa Dateline, medyo mas tahimik lang siya kaysa dati pero walang kakaibang napansin ako. Pagkalipas ng higit 1 oras, 2:18 ng hapon, iniulat ng kaibigan ng pamilya na nakita si Melissa na naglalakad mag-isa sa New Mexico State Highway 518. Papuntang Silangan siya, may dalang backpack. Pagkatapos ng trabaho, naghintay si Mark kay Melissa sa laboratorio, pero hindi siya dumating. Isang katrabaho ang naghatid sa kanya pa uwi bandang 5:00 ng hapon. Halos lahat sa bahay ay mukhang maayos. Nakapark ang kotse ni Melissa sa driveway. Nasa loob ang dalawa niyang cellphone, pati na ang kanyang bag, ID, petaka at araw-araw na gamot. Lahat ay nasa tamang lugar maliban sa isang bagay. Nawala si Melissa. Tumawag si Mark sa pulis para i-report ang pagkawala ni Melissa. Hindi namin makita ang asawa ko. Wala kaming balita mula sa kanya buong araw sa trabaho. Huli ko siyang nakita papasok kaninang umaga. Bandang 1:00, nakita siya ng anak ko. Nandito lahat ng gamit niya pero wala siya at hindi niya ugaling, hindi tumawag sa bahay para magbigay alam o umalis nang hindi dala ang bag at cellphone niya. Sa mas malapit ang pagsusuri, parehong na-reset sa factory settings ang 2 teleponyo ni Melissa. Nabura lahat ng laman. Mukhang na-reset ang cellphone niya, sabi ng anak ko. Parang na-reset talaga. Pero ayun, kaya naghanap kami sa buong bahay, sa lahat ng sulok ng property namin. Hindi namin siya makita o mahanap at hindi ko na alam ang gagawin. Yung sasakyan na ginamit niya ay nakaparada dito sa bahay. Nandito ang mga susi. Nakalock ang bahay. Nandito lahat ng gamit niya. Alam mo yon, galing siya sa positibo. Umuwi siya. Nandito ang sasakyan. Nakaparada sa bakuran. Nasa mesa sa kusina ang mga susi. Ano ang pangalan niya? Ako si Melissa Casillas. At tumawag kami sa ospital para alamin. Kasi alam mo na, kung may tao ba doon, kung may tao ba talaga doon, kasi iniisip namin, baka kung may nangyari sa kanya at nandito lahat ng gamit niya, walang makakakilala sa kanya. At ang sabi mo lang ay ang dinala lang niya ay ang kanyang telepono? Wala siyang dinala. Ngayon, iniwan pa niya ang telepono at lahat ng gamit niya dito at palagi niyang dinadala ang mga gamit niya kapag umalis siya.
Pinatakang i-track ng anak ko ang lokasyon niya at palagi nilang tinitrack ang isa't isa pero nabura na ang laman ng telepono niya. At hindi namin maintindihan, hindi niya buburahin ang lahat ng larawan at impormasyon sa telepono niya. Parang hindi talaga tugma kapag pinagsama ang lahat ng ito. Kung kusang umalis si Melissa, bakit niya iiwan ang mga mahahalagang bagay tulad ng kanyang ID at petaka? Hindi pa kasama ang napakahalaga niyang gamot. Naibalita noon na pag-alis ni Melissa, dinala niya ang gamot sa thyroid, pangkulot ng buhok at sipilyo niya. Umiinom ako ng gamot para sa thyroid. Umiinom ako ng Synthroid. Nasabi ko na ito dati, kailangan ko yon para mabuhay. Kung gusto kong mamuhay ng malusog, kailangan ko yon. Bakit mo pa dadalhin yon kung balak mo namang kitilin ang sarili mong buhay? May nangyayari. Lumipas ang mga linggo pero wala pa ring balita kay Melissa. Nagbigay ng panayam ng NB's Dateline sina Mark at Sierra, pinakamalapit na pamilya ni Melissa, at sinabi nilang naniniwala silang kusa siyang umalis. Pero ang ibang pamilya ni Melissa, ang kanyang ama at mga kapatid, ay may lubos na magkaibang reaksyon. Nag-post ang asawa niya sa Facebook na naniniwalang kusang umalis si Melissa. At sandali akong naniwala doon, iniisip ko na, sige, igagalang ko ang asawa, igagalang ko ang pamilya. Pero sa kabilang banda, ang nanay ni Melissa, ang tatay niya, ang kapatid niyang babae at ang pamangkin niya, hindi sila naniniwalang kusang umalis si Melissa. Hindi nila maisip na may dahilan para iwanan niya ang anak niyang babae. Sino ba ang matalik niyang kaibigan kundi ang anak niya? Mahal na mahal ni Melissa ang pagiging ina at isa siyang kahanga-hangang ina. Habang hindi magkasundo ang pamilya tungkol kay Melissa, marami ang naguugnay ng kaso niya sa ibang nawawalang siyentipiko. 10 nawawalang siyentipiko na may access sa mga lihim na impormasyon. Ilang buwan ng laman ng pambansang balita ito. Mahigit 12 na ang nawawala o patay, lahat konektado sa depensa, nuclear na pananaliksik, at kalawakan. Noong Abril, opisyal na humiling ng impormasyon ang House Oversight Committee mula sa FBI, nais nilang malaman kung may tunay na kaugnayan ang lahat ng mga kasong ito. Dahil dito, lumaganap online ang mga teorya ng sabwatan mula sa mga pagtatakip sa katotohanan tungkol sa UFO hanggang sa paniniktik ng banyagang intelihensya at planadong pag-atake mula Russia o China. Kahit walang patunay, nauuwi pa rin sa tanong, may connection ba ang pagkawala ni Melissa sa ibang nawawalang siyentipiko? Mahirap magsabing hindi dahil may pagkakapareho. Ibig kong sabihin, ang estado ng New Mexico, masasabi kong malaking pagkakapareho iyan dito. At ang katotohanan na, alam mo, may isa pang empleyado talaga na nawala, retirado na siya mula sa Los Alamos, pero nawala si Melissa. General Neil McCaslin. May koneksyon siya sa Department of Defense dahil doon siya nagtrabaho at nawala siya sa New Mexico. Pwede pa akong magpatuloy. Parang nahihirapan talaga ako dito kasi nakausap ko ang New Mexico State Police noong nakaraang linggo at ito ay tungkol kay McCaslin. Narinig ko ng Biyernes na wala pang ebidensya ngayon na nag-uugnay kay General McCaslin sa iba pang nawawalang siyentipiko. Sabi ko, sigurado ba kayo dyan? Nakipag-usap na ba kayo sa ibang ahensya? Ano na talaga ang nangyayari? Tinanong ko, nakipag-usap na ba kayo sa mga ahensya sa Los Angeles, Los Alamos? Sagot nila, oo, nakausap na daw nila ang ibang ahensya. At sa ngayon, wala kaming nakikitang koneksyon. Sa ngayon, hindi ko alam, pero ayaw talaga nilang pag-usapan. May bahagyang ibang pananaw ang abogado ng pamilya na si David Adams. Sa palagay ko, nung una, bago pa ako nasangkot at makita na maraming tao ang kasangkot, sa listahan ng mga siyentipiko sa buong bansa o mga taong nagtrabaho sa mga laboratorio, oo, tila may malakas na kaugnayan doon. Maraming tao ang nawawala at malaki ang epekto nito sa kasong ito dahil nagtrabaho siya sa National Labs. Pagkatapos kong mas masangkot at matuto, hindi ko inakalang bahagi ito ng mas malaking sabwatan. Sasabihin ko na sa lokal na bahagi nito, may ilang tawag na nagmumungkahi ng lokal na sabwatan sa panig ng pamahalaan. At kapag sinabi kong sabwatan, alam mo may mga individual na tumawag na nag-aakusa na may mga taong binabayaran sa ilang mga sitwasyon. Hindi ako naniniwala hanggat hindi mo nakikita at napapatunayan mo mismo. Pero ang nel sa mga tawag na ito ay nagdala sa amin sa mas marami pang palaisipan, kumbaga, pagdating sa mga investigasyong ginawa namin.
Yun ang magtutulak sa akin na mas malalim pang siyasatin ang ilan sa mga lokal na sabwatan na iminungkahi. Kaya umaasa kami na makausap ng mga awtoridad ang mga tao para malinawan kami kung totoo o hindi ang impormasyong ibibigay nila. Posible kayang may mas malaking sabwatan dito? Maaring oo. Kung hindi pa nagpapahiwatig ng kahina-hina lang bagay ang mga cellphone na naka-factory reset at gamot na nireseta, ang mismong lokasyon ng labi ni Melissa ang lalong nagpasiklab ng mga teorya ng sabwatan. Noong Mayo 28, isang hiker sa liblib na bahagi ng Carson National Forest ang nakakita ng nakakagulat na tanawin. Sa kahabaan ng McGaffey Ridge area, natagpuan ng hiker ang mga labi ng tao at katabi nito isang pistol. Bukod pa rito, hindi matao ang lugar na ito. Sa katunayan, ito ay malayo sa karaniwang dinadaanan ng mga tao. Tinanong ko yung hiker na nakakita sa kanya, sabi ko, itong particular na lugar na ito, itong coordinates na ito, maraming tao ba dito? Hindi, sobrang liblib ito. Kinilabutan pa nga ako nung sinabi ko yon. Sobrang liblib kasi ang Carson National Forest ay million-milyong acre. Parang sa tingin ko, nakita ko o nung nagre-research ako, parang 2 o 3 beses ang laki nito kumpara sa estado ng Rhode Island, itong National Forest na ito. At itong particular na lugar kung saan siya natagpuan, liblib talaga. Ganun na lang natin sabihin. Maaring ma-access ang lugar na ito sa Highway 500 at 18 kung saan huling nakita si Melissa na naglalakad. Pwede itong marating sa paraang iyon, pero kailangan mo pa ring maglakbay ng malayo. Hindi ito basta malapit lang sa highway, hindi talaga. Kaya nakakagulat talaga ito. Ang labi ni Melissa ay hindi basta natagpuan sa isang random na kagubatan, kundi sa lupang federal. Ang pagkakatuklas ng kanyang katawan at layo nito, pati na rin kung paano kumunta ron, ay malamang ikukwento rin ng iba. Halos imposibleng makarating doon nang walang tulong o dalang tubig at pagkain dahil sa hirap ng lupain at liblib ng lugar. At pagkatapos, ang lugar na yon ay lupang federal pala, alam mo, na kakaiba rin sa sarili nito. Noong Mayo 30, inanunsyo ng New Mexico State Police sa isang press release at sinabing sa pakikipag-ugnayan sa Office of the Medical Investigator, OMI, positibong nakilala ang individual bilang nawawalang tao, Melissa Casillas. Hindi patukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay at dadaan pa sa karagdagang pagsusuring antropolohika ng OMI ang mga labi. Mukhang magkakaroon na naman ng bagong twist sa mga pangyayari. Noong Hunyo 1, naglabas ng pahayag ang pamilya ni Melissa na nagkukumpirma na ang mga labi sa Rio Chiquito ay kay Melissa. May mga susunod pang detalye, pero sa ngayon, natagpuan siya sa lugar na dati ng hinalughog. Napakarami nitong kailangang pag-isipan. Mabigat ang aming mga puso at buo ang aming intensyon na ipagpatuloy ang paghahanap ng mga sagot para sa hustisya. At napakalaking revelasyon yan. Natagpuan ng isang naglalakad na hiker ang mga labi ni Melissa sa isang lugar na dati ng hinanap. Nangyari ito kasabay ng paglapit ng pamilya ni Melissa kay David Adams para humingi ng tulong. Kinuha ako ng panig ng pamilya sa ina ni Melissa, kasama ang mga magulang at kapatid niya. Nagsagawa na ako ng investigasyon sa mga naunang kaso ng pagpatay, lalo na sa mga kaso ng nawawala at pinaslang ng mga babaeng katutubo. Dati rin akong federal prosecutor na nakatutok sa mga krimen laban sa kababaihan sa trabaho ko noon. Madalas ako magpresenta sa mga komperensya sa bansa. Isang beses, may isang investigador sa komperensya na nag-ugnay sa akin sa pamilya. Mabilis ko napagkanto batay sa mga nakita ko sa investigasyon na makatutulong ako sa pagmomonitor nito at sa pagtulak na magawa ang mga tamang hakbang, lalo na't aktibo pa ang investigasyon. Noong Hunyo, bumalik ang mga pribadong investigador sa Carson National Forest kung saan nakita ang mga labi ni Melissa. Walang nakaasahan sa kanilang matutuklasan. Oo, ang nangyari ay kinontak ng mga autoridad ang pamilya matapos matagpuan si Melissa at ibinigay ang mga coordinates kung saan siya natagpuan at sinabi na bukas at release na ang crime scene at wala na kailangan gawin pa. Kaya ang pamilya, kasama ang Four Corners Search and Rescue Team, pumunta sa lugar para makita lang kung saan siya natagpuan kahit hindi inaasahang may makikita pa. Sa palagay ko, lahat ay nagulat nang makita nila ang mga natuklasan, lalo na ang mga buto. Siyempre, isang aso ang nagbigay ng senyales na maaring buto ng taong nakita.
Alam mo na, base sa pagsasanay ng aso, pero ang antropologo pa rin ang magpapasya. At yung papel mismo, may ilang bagay na natukoy namin na posibleng biological material, dugo sa lupa, ang kanyang damit, alam mo na tila punit-punit din. May ilang bahagi ng damit na mukhang may dugo rin. May sintas ng sapatos din doon. May pambalot din doon. Kaya bawat bagay na pwedeng gamitin para sa DNA analysis at maiugnay sa isang tao o bagay, sa tingin ko ay sobrang-sobrang mahalaga sa mga kasong ganito, lalo na kung wala namang ibang ebidensya. Mahalaga talaga ang crime scene na yun. Nakakabahala talaga na hindi na-recover ng New Mexico State Police ang ebidensyang ito, lalo na't may mga karagdagang buto pang natagpuan. Ibig kong sabihin may mga aso rin sila doon. Sinabi sa akin ng isang miyembro ng pamilya na inaamoy ng mga aso ang mga buto na parang mga labi ng tao. Kaya ayon, may mga damit din. Itetest nila ang mga damit na ito. May dugura sa mga damit. Sa totoo lang, parang hindi ko yata nailagay yon sa kwento ko. Sa tingin ko, bago itong impormasyon dito kasi nakausap ko ang isang miyembro ng pamilya pagkatapos. At oo, may dugo sa mga damit. At saka, may mga piraso ng papel na pinunit malapit doon. At ang kapatid ni Melissa, kinukumpara nila ang sulat kamay doon sa ilang sulat ni Melissa sa bahay. Sa tingin ko, nabanggit ng pamangkin niya na minsan sinulatan siya ni Melissa ng card. Sabi nila, parang sulat kamay daw yon ni Melissa. Kaya naman, ang search team ay talagang profesional. Maayos nilang ipinagbalot ang ebidensya at ibinigay sa abogado na nag-abot naman nito sa New Mexico State Police. Kaya ayon sa ulat o dapat kong sabihin di umano, isinasama na ng pulisya at OMI ang ebidensiyang ito sa investigasyon para matukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay. Alam naman nating dalawa na dapat itong isama. Sa lugar ng insidente, natagpuan ng mga investigador ang hinihinalang mga karagdagang piraso ng buto, maraming hibla ng buhok, ilang piraso ng damit, at misteryosong pirapirasong papel. Gusto ko talagang makita kung paano makakatulong ang mga forensic anthropologists at ang kanilang natuklasan mula sa OMI dito. Pero ang katotohanan lang na meron, may natagpuang papel sa paligid niya na punit, ginutay-gutay o ginupit, anuman ang kaso. At para maging kasing linaw nito kahit 11 buwan na mula nang siya ay nawala. Dahil katotohanang madalas kumulan at tumaniebe sa lugar na yon. Mukhang malabo talaga na ang papel ay magpapakita pa ng ganoon kalinaw na sulat matapos ang ganoon katagal. Nagtanong ako ng maraming bagay dito. Tulad ng kinontak ko ang law firm ng pamilya ni Casio o yung law firm na ginagamit nila. Sa tingin ko, ito ay Parnell and Adams. At hinihintay ko pang sagot nila dahil gusto kong malaman kung gaano kalapit ito sa puno at sa coordinates kung saan siya natagpuan. Yarda ba o talampakan ng pagitan? Ibig kong sabihin, gusto ko lang malaman kung nakakalat ang mga damit. Marami talaga akong tanong kung paano ito lahat natagpuan. Siyempre, gusto kong makita ang dugo sa mga damit. Gusto kong ibigay ito kay Joe Scott Morgan para matukoy niya ang posibleng pattern, pero wala pa akong naririnig na sagot sa ngayon. Yung makahanap ng lahat ng karagdagang ebidensya na natagpuan isang linggo matapos isara ang crime scene at pagkatapos ng masusing paghalugog sa lugar na iyon. Lalo lang ito nagdudulot ng hinala. Napansin ko ang isang bagay, ngunit hindi ako sigurado dahil di ko pa ito nasusuri. Pero alam mo, mukhang may naiwan na parang pouch ng tabako doon, halimbawa. Iba-iba talaga ang klase ng buhok. Hindi ako eksperto, pero halatang may iba't ibang uri. Minsan parang buhok pa ng hayop. Kaya mahalaga ang bawat maliit na pahiwatig sa crime scene dahil malaking tulong ito at maaring maging susi sa pagkilala kung sino ang nandoon. Kaya napakahalaga talaga na masuri yan sa paraang forensic. Paano nangyaring hindi napansin ng masisipag na investigador ang ebidensyang ito noon? Kaya kinausap ko ang New Mexico State Police noong Lunes. At alam mo, bago ito, talagang humanga ako sa bilis ng kanilang pag-respond. Mabilis sila, nakikipag-ugnayan sila sa akin.
Sabi nila ang kausap ko raw ay PIO at sinabi niyang kukunin niya lahat ng sagot para sa akin. Mga isang linggo na mula nang una kong i-report na walang mga projectiles sa bungo niya. Nakita ko ang lahat ng impormasyon at naisip ko, bakit nila ito hindi napansin? Pero gaya ng sinabi mo, siguro inisip nila na hindi ito mahalaga. Pero hindi ko alam kung ano. Alam mo yon, siguro nga at muli, ha lang ito. Hindi ko akalaing ganito ang pulis, pero siguro nakita nila ang eksena at sinabi, pagpapakamatay lang ito, wala na tayong kailangang gawin. Tama ba? Lalo na nung matagal na nilang sinasabi na si Melissa ayon sa kanila ay umalis ng kusa. Kaya pakiramdam ko, dahil sa lahat ng iyon, naisip ng pulis na hindi na nila kailangang mag-imbestiga pa. Tila tumutukoy ito sa lahat ng tagapagpatupad ng batas. Alam mo, matagal nang may problema sa maling pag-iimbestiga at pag-usig ng mga krimen laban sa kababaihan. Alam mo, karamihan ng kasisayang yan ay nakatala sa Violence Against Women's Act, lalo na tungkol sa di-proporsyonadong antas ng karahasan at ang katotohanang isa sa bawat 3 babae ay nakaranas ng pang-aabuso. At pagkatapos, kailangan mo ring isipin ang tungkol sa hindi pag-uulat ng mga kaso. Ipinapakita nito na dapat tayo maging mas maingat at may kaalaman sa trauma sa ganitong investigasyon. At base sa aking karanasan, kapag ang isang tao ay hindi ginagawa ng tama ang mga paunang investigasyon sa simula pa lang, siguradong hindi mo makikita ang tamang resulta. Ang mga kaso ng mga nawawala at pinaslang mula sa ating mga komunidad ay dapat ding maging pangunahing prioridad sa investigasyon. Kaya sa tingin ko, ang unang aspeto rito ay talagang may kakulangan ng malasakit sa kung paano isinagawa ang investigasyon. Sa tingin ko, makikita ito sa buong investigasyon. Ako mismo ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mga tao na nagsabing nag-iwan sila ng mensahe sa tip line, umaasang tatawagan sila. Hindi kailangang sobrang tibay ng ebidensya, basta tiyak at mahalaga ang impormasyon para sa kumpletong investigasyon ng kasong naging pambansang balita. Pagdating sa isang taong nawala na nagtatrabaho sa, alam mo na, ilang federal na laboratorio, kaya naman may inaasahan talagang dapat itong gawin ng may higit na masusing kadalubasaan pagdating sa aspeto ng krimen. Gayunpaman, dahil nagtatrabaho siya sa lugar na naging sentro ng pambansang atensyon noon, siguradong gusto mong bigyang pansin ito. At sa totoo lang, dahil sa katotohanang natagpuan siya sa lupang sakop ng federal na pamahalaan at may ganun trabaho, alam mo, inaasahan at inaakala ko na sana ay nakibahagi ang FBI kahit sa simula pa lang ng investigasyon. At sa pagkakaalam ko, hindi sila kasama ng puntahan ng lugar kung saan siya natagpuan. At hindi rin sila ganung gumagawa ng aksyon sa kasong ito. Sana mas naging aktibo sila dahil sa mga nabanggit na dahilan. Bukod sa bagong ebidensya, naiulat ding na kontaminay ang crime scene dahil sa mga unang rumesponde. Mayroong balat ng orange na malinaw na naging unang senyales ng babala. At nalaman namin kalaunan na sinabi ng mga pulis na nagmula yon sa isa sa mga miyembro ng kanilang team. Bilang dating taga-usig na nakapag-review ng maraming crime scene, ayaw ko talagang magkaroon ng anumang kontaminasyon sa crime scene kung saan may naiiwang bagay malapit doon. Siyempre, ganun din ang gagawin mo. Ang inaasahan at inasam ko, tulad ng inaasahan din ng publiko, ay malinis ito at walang anumang kalat na iniwan ng mga pulis para wala nang maging problema. Kaya, tiyak na sasabihin ng mga pulis na kanilang balat ng orange. Naibigay na sa mga pulis ang lahat ng bagong impormasyon at tuloy pa rin ang investigasyon sa pagkamatay ni Melissa. Sa simula, ang sagot ng mga pulis ay, wow, nakakagulat ito dahil akala namin ay nakuha na namin ang 75% ng mga labi ni Melissa. Kaya nakakagulat na may nakita pa roon dahil alam kong may hindi bababa sa 7 pulis na nagsiyasat na sa lugar ng krimen na ito. Na sigurado akong mapapatunayan nila. Pagod at lupaypay sila pagdating doon dahil sa hirap ng daan. Pero nakakabahala talaga na parang hindi nila ganun pinansin ang mga gamit na nakita ron. Parang hindi ito ganun kahalaga para sa kanila. Sa mga kaso nakita ko na hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga pamilya na magsagawa ng forensic na pagsusuri sa mga materyales na natagpuan sa crime scene, nagdudulot ito ng sitwasyon na hindi nakakamit ang hustisya o pananagutan. Ayaw mo talagang makakita ng kahit anong pagkakamali. At kaya, alam mo, sa pagkaintindi ko,
kung paano dapat ginagawa ang pagsusuri, ilan sa mga natuklasan ay ibibigay sa opisina ng medical investigator. May ilang natuklasan na iniwan sa autoridad para sa panibagong pagsusuri, pero karamihan ay napunta sa OMI. Nakipag-ugnayan ako sa abogado ng OMI para masiguradong malinaw na natagpuan ito at kukunin nila bilang ebidensya. At nangyari nga yun, dumating sila, kinuha at kinuhanan ng litrato ang lahat ng ebidensya sa opisina. Hindi ko mismo kinumpirma iyon sa OMI. Pero ayon sa law firm, naniniwala sila na lahat ito ay mapupunta sa parehong imbakan ng ebidensya para sa pagsusuri kasama ng baril, mga buto niya at iba pa. Iniisip ko na ang forensic analysis ng baril ay mapapakita rin kung matagal na itong nasa labas. Dahil sa mga palatandaan ng pagkasira, posibleng kalawangin ng baril kapag matagal na nakalantad sa ganoong kondisyon. Kailangan ding magsagawa ng pagsusuri sa dugo. Tulad ng nabanggit, sina Melissa at ang kanyang asawa ay madalas mangaso. Sabi ni Lauren, posibleng bagong ebidensya ang mga bota ni Mark sa pangangaso. At nagsimula na akong basahin ang ulat ng pulisya at nakita ko na, alam mo, kinuha ng pulisya ang kanyang camouflage na bota na may dugo. Pero sila ay mga manganggaso. Isa itong pamilyang mahilig manggaso. Kaya, alam mo, hindi pa namin nakikita ang resulta ng dugo na ito. Pero handa akong tumaya na malamang dugo ito ng hayop. Pero hindi mo talaga masasabi. Hindi mo talaga masasabi. Pero ang susunod na tanong dito ay kung kailan ito mangyayari. Naghihintay pa rin kami ng resulta ng autopsy at ng sanhi at paraan ng pagkamatay ni Melissa. May indikasyon ba kung kailan ilalabas ang impormasong ito? At iyan ang isang bagay na tinanong ko sa law firm. Sabi ko lang, may schedule ba kayo tungkol sa resulta ng OMI? Wala siyang direktang sinabi pero parang nagbigay siya ng pahiwatig na maaring tumagal pa dahil may bagong ebidensyang isinubmit sa pulisya na dapat isaalang-alang. Hindi namin alam kung kailan ito mangyayari. Batay sa dati nating karanasan, dapat makakuha tayo ng paunang ulat at natuklasan mula sa OMI at mga tagapagpatupad ng batas sa loob ng 30 araw. Habang lumalabas ang bagong impormasyon mula sa mga pribadong investigador na inupahan ng pamilya ni Melissa, nagkaroon din ng drama na sangkot ang mga kilalang investigador. Noong Hunyo 16, naglabas ang hukom ng korte ng ikawalong distrito ng pansamantalang restraining order kay Mark Casillas laban kay Thomas McNally, isang pribadong investigador. Ayon sa Taos News, inakusahan ni Mark si McNally na tinatarget sila ng kanyang pamilya mula Abril na yung taon sa pamamagitan ng lumalalang kampanya ng hayagang panliligalig, paninirang puri at mga kriminal na pagbabanta. Sa pagdinig noong nakaraang buwan, sinabi ni Mark sa hukom, "Kagalang-galang, hindi na po ako gumagamit ng social media dahil sumobra na ang panliligalig at lahat ng mangyari." Araw-araw kaming nakakatanggap ng mga screenshot ng iba't ibang bagay na pinapadala sa akin. Iniulat ng Taos News na inistorbo ni McNally si Mark sa social media at text na sinasabing pinatay ni Mark ang kanyang asawa. Kinontak daw ni McNally ang trabaho ni Mark, inilabas ang records niya sa pananalapi at hinikayat ang publiko na bantayan sina Mark at Sierra gamit ang di matutunton na cellphone. Sa Facebook page ng Emerald Eye Investigations and Consulting ni McNally, di umano'y isinulat niya, "Walang ligtas, Mark. Aminin mo ang iyong mga kasalanan." Noong Hunyo 16, naglabas si Hukong Emilio Chavez ng temporary restraining order at sinabi niya, quote, "Ang inirereklamong asal ay hindi isang hiwalay na insidente, kundi patuloy na ginagawa. Kasama rito ang paulit-ulit na pakikipag-ugnayan, pampublikong paratang, pagbabanta, pananakot, at hindi kanais-nais na pakikipag-ugnayan na nakatuon kay Mark Casillas at sa kanyang pamilya." Kaya si Mark Casillas ay nabigyan ng TPO ng isang hukom sa New Mexico laban kay Thomas McNally para sa palagay ko, ito ay online na panliligalig based sa nakita ko. Ang pribadong investigador na ito ay kinuha ng pamilya ni Melissa, ang kanyang ina, kapatid na babae at pamangkin. Hindi na sila magkasamang nagtatrabaho ngayon. Sa totoo lang, napasya ang pribadong investigador na hindi na niya kayang ituloy ang investigasyon sa estado nito noon. Pero oo, inaakusahan niya si Mark Casillas ng maraming bagay. Naglalabas siya ng maraming impormasyon sa kanyang Facebook page. Ayon kay Mark Casillas, binabantaan ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga anak na babae mula sa nauna niyang pag-aasawa. Nang pinadalhan siya ni Mark ng cease and desist,
Mukhang alam mo na, nag-online siya at lalo pang pinaigting ang mga bagay. At nang dumating na ang oras para sa virtual na pagdinig tungkol sa posibleng TPO, hindi nagpakita si McNally. Ngayon, sabi niya ay dahil hindi siya naabutan ng maayos o hindi niya natanggap ito. Pero sa tingin ko, nakita yun ng hukom at parang, alam mo, sige, pagbibigyan ko ito hanggang Setyembre. Pero hindi naman talaga bawal kay McNally pag-usapan ng kaso. Bawal lang siyang manisi kay Mark. Pero hindi na kailangan sabihin, sa tingin ko, hindi na siya gagawa pa ng karagdagang trabaho tungkol dito. Nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkawala at pagkamatay ni Melissa, ngunit kaunti pa rin ang sagot. Pero para sa pinakamalapit sa kaso, may mga bagay na hindi talaga nagtutugma. Tandaan mo, natagpuan nila ang mga labi ni Melissa noong ika-28. Kinumpirma nilang siya nga iyon noong ika-30 gamit ang dental records. Nung unang araw ng buwan lang nila, isinagawa ang paunang scan sa kanyang bungo at nalaman nilang walang natagpuang anumang projectile. Kaya nakala ko noon, naisip nila na umalis siya ng kusa. Na sa totoo lang, hindi ko talaga iniisip na ginawa niya yon. Hindi ko talaga iniisip na ginawa niya yon. Dahil doon, sasabihin ko sa'yo, at dahil may baril malapit, baka sinabi lang nila na mukhang pagpapakamatay ito. Sa maraming dahilan, hindi ko iniisip na umalis siya ng kusa. Sa pananaw ko at sa lahat ng nakita ko, talagang pinaghihinalaan kong may kagagawan ang iba sa kasong ito. Sa tingin ko, base sa kalikasan nito at ni Melissa, lalo na nung araw bago siya nawala, ay ika-20 anibersaryo niya yon. 3 araw bago yon, nagtapos sa high school ang anak niyang babae. At based sa pagkakakilala ng pamilya at komunidad niya sa kanya, hindi talaga mangyayari na bigla na lang siyang mawawala o mapapakamatay. Napakalaking babala talaga ng mga unang palatandaang yon. Pati yung naiwan niyang telepono at parehong telepono na nabura lahat ng impormasyon, talagang kahina-hinala rin yon. Wala siyang dinadalang gamot or ganung bagay kahit saan siya magpunta noon. Nasa simula pa lang, kita na ang mga palatandaan ng panganib. Maaring nakaapekto sa paghusga ng mga investigador mula simula ang teoryang tumakas si Melissa para wakasan ang kanyang buhay. Sa palagay ko, ang haka-haka na maaaring ito ay pagpapakamatay ay isang bagay na madalas gawin ng karamihan ng tao kapag wala pang masyadong nagagawa para matukoy kung may nangyaring masama o wala. Kaya naman, hindi ko irerekomenda na kapag may natagpuang katawan na walang nakasaksi, ang unang konklusyon ay pagpapakamatay agad. Hindi na ako nagtataka ng CT scan. Nasa na yon ay haka-haka ko lang dahil di ko pa nakikita ang ulat. Hindi ko masabing sigurado kung yun ang kaso, pero malinaw na may lumabas na resulta na walang palatandaan ng tama ng bala sa ulo. Ibig sabihin nito para sa akin, may ibang sanhi ng pagkamatay na dapat nating asahan based sa natuklasan ng OM. Habang sinisimulan kong basahin ang ulat ng pulis, naniniwala ako na sana ay nagkaroon ng kaanting mas mabilis na aksyon sa simula. Kung ang mga miyembro ng pamilya, lalo na ang pinakamalapit na pamilya tulad ng asawa ni Melissa, ay nagbigay sana ng mas malaking diin sa paghahanap sa asawa niya. Nawawala siya, hindi lang basta umalis. Sa tingin ko, alam mo yon, at kahit yun ang iniisip mo, ayos lang. May dahilan ka naman, ayos lang yon. Pero ako lang, kung ako ang nasa law enforcement, gusto kong mag-imbestiga pa ng mas malalim. Gusto kong malaman kung bakit. Alam mo yon, gusto kong malaman ang bawat aspeto ng kasong ito. Gusto kong siyasatin ang lahat. Samantala, sabi ng mga pinakamalapit sa pamilya na dumadaan sila sa samut-saring emosyon habang lumilipas ang bawat araw. Sa tingin ko, nagsisimula pa lang sila sa panibagong yugto ng pagdadalamhati ngayon na natagpuan na siya. Nawala ng huling pag-asa nila na baka buhay pa siya at makakauwi pa balang araw. Ngayon, sa tingin ko, napalitan na ng paghahanap ng pananagutan at hustisya ang pagdadalamhati dahil naniniwala silang may mga kahinahinalang bagay sa kasong ito. Sabik silang naghihintay ng anumang resulta pagdating sa forensic ng kasong ito para dun pa lang talaga sila makakapagsimulang maghilom. Alam nilang kung may sangkot sa pagpatay, dapat mapanagot at maparusahan ang taong iyon. At naniniwala ako na yun talaga ang magbubukas ng pinto para sa kanila upang simulan ang proseso ng paghilom. Kung hindi, ito ay naging isang nakapapagod na emosyonal na panahon para sa pamilya. Sa tingin ko, talagang nag-iingat lang sila sa lahat ng bagay.
Sa tingin ko, nalilito sila. At tulad ng nabanggit ko, sobrang naiinis at nalulungkot sila na kailangan nilang ipantanggol si Melissa laban sa mga ito. Mga paratang nakusa siyang umalis dahil kilala nila ang pagkatao niya at alam nilang hindi niya gagawin iyon. Sa tingin ko, wala pa silang oras magluksa. Sabihin ko rin, nang makita ang labi ni Melissa na may baril malapit sa kanya, kung saan ang isip ng lahat, alam mo, na posibleng hindi iniisip ang koneksyon sa Los Alamos o iba pang baday, agad nilang maiisip na nagpakamatay siya. At talagang nakakasira ng loob ito para sa pamilya dahil alam nilang hindi niya gagawin yon. Alam nilang hindi niya gagawin yon. Alam nilang may mas malalim pang kwento dito. Kaya sana, para sa kanila, umaasa akong makakuha tayo ng mga sagot para magawa nilang magluksa ng maayos. Bukas pa rin ang tip line at naghihintay ng bagong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pagkatapos noon, malinaw na nagkaroon ng pipeline at maraming impormasyon ang ipinapadala mula sa komunidad. At marami talagang kailangang suriin doon. At syempre, kapag may ganitong uri ng kaso, siguradong may lalabas na maraming conspiracy theories at maaring may mga impormasyong hindi naman talaga mahalaga o makakatulong. Pero marami ring tao ang lumapit at nagbigay ng impormasyon na nagpapahiwatig na hindi siya ang may gawa nito. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang kausapin at suriin kung may konkretong ebidensya na sumusuporta sa mga hinala o spekulasyon nila. Sa ISPOSCO, kadalasan ay may checklist para sa mga ganitong kaso at dapat mong suriing mabuti ang bawat item sa checklist na yon, para masiguradong natutukan mo ang bawat posibleng detalye or circumstantial evidence na maaring makatulong sa pagbuo ng konklusyon sa investigasyon. At based sa mga impormasyong nakita at narinig ko, tiyak na may mga taong sangkot na kakausapin ko at susubukang hingan ng mga sagot. Para ipaliwanag ang ilang bagay na iminungkahi ng mga taong tumawag sa tip line. Kung may impormasyon ka sa pagkawala o pagkamatay ni Melissa Casillas, makipag-ugnayan sa New Mexico State Police. Para kay Lauren Conlon at iba pa, malinaw na may mas malalim na nangyayari rito. Sino man, kung may iba pang sangkot na naniniwala talaga akong may iba pang sangkot, alam nila ang ginagawa nila. Kailangan mong isipin yon o kung may control sila kay Melissa. Dahil tandaan mo, may dalawa siyang teleponyo. Pareho silang na-reset sa factory settings. Muli, kailangan kong isipin na may nag-utos sa kanya na gawin yon. May nagpagawa sa kanya nun or may nagbigay ng utos sa kanya na gawin yon. Diyan tayo iniiwan ng iskandalo ngayon sa misteryo ng pagkamatay at pagkawala ni Melissa Casillas. Isang ganap at lubos na misteryo. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pa ng iba pang mapapanood o makakonekta sa akin sa social media, mahahanap mo ako sa Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal na yon. Ako si Sierra Gillespie, ang inyong host. Hanggang sa muli.